Mga kapatid ko, mga kababayan ko sa buong sangkatauhan, ay ako'y nangumusta sa inyo lahat, mga kababayan. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kapatid at mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga tao. Ngayon mga kapatid ay lubos kong naman na kukumustahin ko kayo at welcoming ko kayo dito sa aking channel, Ben Rubin. At kayo po ay aking bigyan ng mga mensahe pang ating pansinin kung anong nangyayari sa ating kapanahonan ngayon, lalo na sa ating bansang Pilipinas. Mga kababayan ko, mga kapwa ko, mga Pilipino, ating halungkatin kung bakit sa ating panahon ngayon ay halos hindi sila magkakaintindihan sa kapamalaan, sa ating kapaligiran, at nagkabahabahagi ang ating nakikita, mga kababayan ko. Dahil na rin mga kapatid, dahil ang mga tao ay nakapokus sa mga bagay na ito ng mundo. Kapag ang mga tao ay nakapokus sa mga bagay ng mundo at wala na silang nakikita na iba pang paraan para mamagitan sa tao at sa Diyos, ang mangyayari mga kapatid, hindi talaga sila magkakaintindihan. Bakit? Kasi napokus sila sa mundo. Kaya napokus sila sa mundo, ang mga bagay na kanilang miniisip ay puro pang mundo. Alam natin ang mundo mga kapatid, ayon sa kasaysayan, sa salita ng Panginoon na itala sa Biblia, ang mundo ay pinagharian ni Satanas. Kung kaya ating nakikilala dito ang dalawang uri ng mga salita na nagsasabi ay masama, at pagkatapos yaong salita na mabuti. Ating obserbahan mga kapatid yung mabuti at masama, kung bakit nangyayari yan, upang maintindihan natin mga kapatid. Dahil sa ating panahon ngayon, halos hindi sila magkakaintindihan. Kasi hindi nila naalaala na sa dalawang salita na iyan, nangyayari at realidad sa buhay ng tao sa kasalukuyan. Hindi nila maintindihan yan mga kapatid, na ang salitang iyan ay makapangyarihan sa bawat tao. Lalo na hindi nila maintindihan kung anong nangyayari. Sila hindi magkakaintindihan dahil sa isang salita na namamagitan sa mundong ito ay walang iba kundi ang kasamaan. Pagkatapos, mayroon ding salita na ang sabi ay mabuti. Ngayon, ating obserbahan mga kapatid yung dalawang iyan. Umiiral ba siyan sa ating panahon? Mga kapatid, pag-isipan nating mabuti ang salita na yan. Masama at mabuti. Dahil masama at mabuti, ibig sabihin, hindi yan sila magkasundo. Hindi sila magkakasundo mga kababayan ko mga kapatid ko. Bakit? Kasi ang masama, pag sinasabing masama, ay hindi pwede yan ilapit sa mabuti. Kasi hindi nga sila makakasundo Ngayon yung mabuti, hindi rin pwede yan isanib sa masama, sapagkat mabuti nga. Bakit? Ang masama umiiral sa ating panahon ngayon. Bakit? Dahil ang masama, pinagharian niya ni Satanas. Pinagharian niya ni Satanas. Ngayon dahil pinagharian ni Satanas, ano ang nangyayari sa ating panahon? Ano ang nangyayari sa ating panahon kung bakit pinagharian ni Satanas ang mundo? Dahil nakikita ni Satanas na ang mundo
ay kapakinabangan ng mga tao na nakalagay dito sa mundo. Ano ba yung mga bagay na pinag-agawan ng mga tao ngayon sa kasalukuyan? Diba? Puro material. Puro material. Puro literal. At physical. Bakit? Bakit yan literal? Ang literal nakikita nila na may kakapakinabangan kapag kanila nang makuha ang kanilang mga nakita. Pag nakita nila, gagawin nila yon para maging material. Pag nandyan na ang material, siyempre kapakinabangan ng physical. Ano ba yon? Ang literal, nagre-represent yan sa mga bagay na iniisip mo. Katulad ng lupa. Yan ay literal. Katulad ng sasakyan. Yan ay literal. Katulad ng eroplano. Yan ay literal. Katulad ng lahat ng mga bagay na ating nakikita dito sa mundo. Literal lahat yan. Pero, anong gagawin ng tao para maabot niya yun? Magnasa siya. Ang gagawin, habang nagnanasa siya, ay gagawa siya ng paraan. Pagsisikapan niya yun, na maabot niya yung mga bagay na kanyang ninanasa. Halimbawa, katulad niyan, literal na sinasabi, katulad na mag-aral. Literal yun. Dahil, bakit? Gusto niya mag-aral para maging marunong siya. Pag naging marunong siya, ay maaring makakamtan niya yon kapag ginawa na niya yon. Pag nagawa na niya, ay di maabot na niya. Maging material na yon sa kanya. Material na yon. Material na yon ng mga bagay. At pagkatapos, nandiyan ang material, ano pang mangyayari? Siyempre, physical. Bakit? Kailangan na ng physical natin yun eh. Katulad ng pera. Habang hindi mo pa nahawakan ang pera, yun ay literal pa yun. Pero pagka ginawa mo na yun, pag nagawa na, anong resulta? Ay makukuha mo na ang pera. Dahil ninanasa mo, tinatrabaho mo yun eh. Pero ang hindi mo lang alam, kung anong klaseng trabaho mayroon ka. Kasi ang trabaho, mayroong masama, at yung mabuti. Ngayon, ang tanong, habang nandito tayo sa mundo, ating pag-iisipang mabuti mga kapatid, kung saan ba tayo lalagay? Yung ba yung mga pinag-iisipan natin, yung sinasabi nating literal, yun pinag-iisipan natin, habang pinag-iisipan natin yun, ibig sabihin mga kapatid, yan ay may gagawin ka, may pagnanasa ka na gagawin mo. Halimbawa, naisip mo, siguro magtrabaho ako para magkaroon ako ng pera. Material kapag ginawa mo na. Pero pag hindi mo pa magawa, siyempre, literal. Bakit? Kasi hindi mo pa nga nagawa eh. Kailan mo yan makakamtan? Pag ginawa mo na, magiging material na yon. Dahil ang material, nahahawakan mo yon. Nahahawakan mo yun mga kapatid eh. Ang material. Pagkatapos, ano ang resulta sa pagiging material? Pag nandiyan na sa iyo, magiging bagay na yun mga kapatid. Yun ay kapakinabangan ng ating mga physical. Nagdedepende na yun. Kung ano ang magiging resulta sa ating mga pangarap, siyempre magkakaroon ng resulta mga kapatid yan. Dahil siyempre, ang ating mga kaisipan ay magkaroon tayo ng kasaganahan sa mundo habang nandito tayo sa mundo. Kaya makamtan natin yan dahil nandoon yung pagsisikap natin. Pero ang ugatin natin mga kapatid habang tayo nagnanasa, habang tayo nangangarap, saan ba tayo lumagay? Sa masama o sa mabuti? Kasi ang masama mga kapatid, hawak ni Satanas yan. Anong sabi ni Satanas? Akin lahat ang mga bagay na ito. Akin lahat yan.
Sinong nag-angkin-akin lahat yan? Bakit inangkin niya yun? Dahil kailangan ng mga tao yang sinabi niya. Ini ang Panginoon nga mga kapatid eh. Hindi nga ginawa ng Panginoon nung sinabihan siya ni Satanas na, sige, Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang lahat na ito kapag sambahin mo ako. At magpatirapa ka, sambahin mo ako. Pag ginawa mo yan, ibibigay ko sa lahat ang mga bagay na iyong nakikita. Pinakita ni Satanas yung mga bagay doon. Yung mga buong paligid ng ating kinagagalaw, pinakita niya yun. Pero, ano ang tugon ng ating Panginoong Hesukristo? Sabi ng Panginoong Hesukristo, Satanas, sa Diyos ka lamang magpatirapa at sambahin mo siya. Sa Diyos ka magsamba. Sapagkat nasusulat, sa Panginoon ka lamang sasamba. Ibig sabihin, hindi nagtagumpay si Satanas sa sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Alam ng Panginoong Hesukristo na tinuksyo siya eh. Alam niya yun eh. Ang hindi alam ni Satanas na yung kausap niya, ang Panginoong Hesukristo, akala niya, hindi yun Diyos. Diyos pala yun. Kaya doon nagkamali si Satanas. Dahil nagkamali si Satanas, lumaya si Satanas sa usapan nila. Umalis siya, hindi siya nagtagumpay doon. Nung lumayas, anong nangyari? Patuloy na gumagawa siya ng kasamaan. Mula noon, at hanggang sa ating mga henerasyon ngayon, sila hindi magkakaintindihan. Ano ang kulang? Ano ang kulang? Ang Panginoong Hesukristo na may hawak na kabutihan, yun ang wala sa kanila. Kailanman ay hindi nila nababanggit yang pangalang Panginoong Hesukristo. Nasamantala, ang Panginoong Hesukristo ay nangako. Sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo pababayaan. Mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun ang sabi ng Panginoong Hesukristo eh. Bakit hindi nila narinig yan? At magpahanggang sa ngayon, ang kanilang pamamahala, sila hindi magkakaintindihan. Bakit? Kasi magulo si Satanas eh. Napakagulo. Pag hindi pa magkakaintindihan, mag-uwi sa kamatayan. Magpapatay na silang lahat dyan. Mauwi sa patayan. Bakit? Kasi ganyan nga talaga ang ugali ni Satanas. Pag hindi na maintindihan, sila. Magpapatayan na, sila. Laban-laban. Grupo-grupo na. Kasi ang ugali ni Satanas, mahilig sa grupo-grupo yan eh. Mga kapatid, ang Panginoong Hesukristo, tangan-tangan niya ang kabutihan. Anong sabi noong dumating na ang ating Panginoong Hesukristo, noong isinilang siya? Sabi niya sa Isaias 9:6. Isaias 9:6 mga kapatid. Yan ang sabi niya eh. Isaias 9:6. Yan ang unang-unang niyang hinula ni Isaias na darating siya. Ano bang anong pagkasabi noong hinula ni Isaias ang ating Panginoong Hesukristo? Sabi niya, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahalay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Ito yung pangako niya ni Isaias habang hinuhula niya to. Talagang alam ni Isaias na may isisilang na bata, na ang kapangyarihan na yan ay taglay niya. Yung salitang ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan. Yan ha. Ngayon ang tanong ko mga kapatid. Ang tanong ko, nasa inyo na ba ang kapayapaan? Yan ang tanong ko mga kapatid. Nasa inyo na ba ang kapayapaan? Pinayuhan na ba kayo ng Panginoong Hesukristo? Pinayuhan na ba kayo ng Panginoong Hesukristo? At pagkatapos, ano ang mangyayari noong hindi niyo natanggap na pinayuhan kayo ng Panginoong Hesukristo? Ano nangyayari? Sinong nagpayo sa inyo? Di ba? Ang nagpayo sa inyo ay si Satanas. Pinayuhan kayo ni Satanas. Sige, inyo lahat yan. Pakinabangin ninyo yan lahat. Pero, ang problema, bakit sila hindi nagkasundo-sundo? Hindi sila nagkasundo-sundo. Dahil, programa yan ni Satanas. Para sila magkakawasakan na. Sila magwawasakan Wawasakin nila yaong mga makikipag-irguhan din sa kanila o kaya makikipag-agawan sa mga bagay na nais nila mangyayari. Yan ang gusto ni Satanas para lipulin. Ganyan ang paglipol ni Satanas. Pag hindi kayo makakaintindihan dyan, siyempre, mauwi sa lipulan niya, mga kapatid. Ngayon, ano ang mangyayari? Ang mangyayari, magulo. Ang sabi ng Panginoon na kailangan ang tao ay babalik sa kanyang kalooban, ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya nga yung tagapayo Siya nga yung makapangyarihan. Siya nga yung kapayapaan Pag sa Panginoong Hesukristo tayo, kontentong buhay, payapa ang buhay, masagana ang ating bansa. Masagana ang ating bansa kapag ang Panginoong Hesukristo ang ating pagbabalingan. Pero saan kayo bumaling? Di ba? Sa masama. Ang mabuti, ang tangan-tangan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo Kapag sa Panginoong Hesukristo tayo, payapa ang buhay, kontento ang buhay, masagana ang bansa natin, sapagkat sa Kanya ngayong kasaganaan kasaganaan, buhay mo, Panginoong Hesukristo ang nagkaloob. Tapos, matipuno ang ating mga katawan. Lahat ng mga nandyan sa loob natin, sa pagkatao natin, Panginoon ang may akda niyan, Panginoong Hesukristo ang may akda. Kung bakit, napabaling kayo kay Satanas. Ano ba mayroon doon? Dahil naakit kayo sa mga literal. Naakit kayo sa mga literal Pagkatapos, nung naakit kayo sa literal, nakalimutan na ninyo ang Panginoon. Hanggang nauwi na kayo sa mga materialistic. Hanggang sa nauwi na kayo sa pisikalan. Hanggang nananatili na kayo na kung sino ang hari. Yun ang mayaman. Pag hindi kayo hari, maghihirap kayo. Subasob ang iyong nguso sa kasisikap para makakain kayo 3 beses sa isang araw. Pero hirap ninyo maabot ang 3 beses sa isang araw. Dahil may naghahari sa atin. Sapagkat kung susuwagin natin sila, siyempre, ang magiging resulta ay huhulihin tayo at kung minsan, papatayin pa. Ganyan si Satanas, mga kapatid. Kaya, anong gagawin ng tao kung magpakabuti siya? Walang problema mga kapatid, sapagkat sabi ng Panginoong Hesukristo, hindi ko kayo pababayaan mula ngayon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ano ba mayroon tayo? Una, pinahiram tayo ng buhay. Na ang buhay na yan ay walang iba kundi galing yan sa ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos, pag nandyan na ang buhay, kailangan mananatili tayo sa presensya niya. Ang layunin ng Panginoong Hesukristo ay payamanin ng mga tao na mamuhay tayo sa kanyang salita, sapagkat prioridad ng mga tao ang salita ng Diyos na
maghahari sa ating mga kaisipan at puso, sapagkat yun ang nais niya upang mananatili tayo sa kanyang presensya. Yan ang kabutihan na inaalok ng Panginoon sa mundo. Bakit? Kaya kung hindi tayo mahal ng Panginoong Kristo, di sana, hindi na siya isisilang sa mundo. Ano ba ang layunin kung bakit ang Panginoong Kristo pumunta dito sa mundo? Para hadlangan ng Panginoong Kristo ang ginawa ni Satanas dito sa mundo, na hindi karapat-dapat sa kalooban ng Panginoon. Kung kaya, sinilang siya dito sa mundo. Ano ang layunin? Kailangan ang tao mananatili lang na maging kontento. Kung ano mayroon ka, pasalamatan mo. Hindi na yung magnanais ka ng angkinin mo man ang buong sanlibutan. Kung mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Napakahirap mga kapatid ang mananatili sa mundo, na ang mundo ay pinagharian ni Satanas. Ano ang mangyayari sa mga tao kapag wala na ang Panginoong Hesukristo sa buhay nila? Wala nang katiwasayan ang tao. Puro paghihinagpis, puro galit, puro sama ng loob, at wala nang katiwasayan na magtrabaho sila dahil ang iniisip, puro init na lang ng uno, dahil ang iniisip nila, ang yumayaman ang nandyan sa kapamahalaan. Pero ang mga mahihirap, patuloy na naghihirap, yun ang laging mainit ang ulo, yung mga mahihirap, dahil halos hindi na sila makabili ng kanilang pangangailangan sa pagkain. Bakit? Wala ng pera kaya pambili ng makain natin, katulad ng bigas, lahat ng commodities, ulam, at kung ano pa, mga kailangan natin sa araw-araw. Yun ang dahilan mga kapatid kung bakit akin na namang ipinapahayag sa oras na ito, sa araw na ito, ang pangangaral sa salita ng Diyos, upang mabuksan ng mga kaisipan ng mga tao ngayon ay nagulumihanan ng husto. Banatan dito, banatan doon, sila mga naglalaban-laban. Ang sabi nila, ninakaw ang kaban ng bayan. Mga kapatid, dahil kung bakit ang tao ay nagpapanik, dahil sa mga bagay na kinalang kakamtin, lalo na sa mga materialistic, lalo na sa physical, hanggang sa literal, literal, material, physical, kailangan kasi yan mga kapatid . Pero ang sabi ng Panginoon sa 6:33 ng Mateo, datapuat hanapin muna ninyo ang kaharian ng langit at ang kanyang katuwiran. Pag nahanap na natin yan mga kapatid, ibig sabihin prioridad. Pag nahanap na natin yan, ay idaragdag na lang ng Panginoon yan. Ano idaragdag? Material, physical, idaragdag sa atin. Bakit? Kasi na prioridad natin ang Panginoong Hesukristo sa buhay natin. At doon, nagtataglay tayo ng kapayapaan. At doon, natataglay natin ang pagkakuntinto sa buhay. At doon, ay hindi na tayo nagpapanik. At doon, hindi na tayo nababalisa. Bakit? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo na ating pinaglingkuran, siya ay Diyos ng kaayusan, Diyos ng kapayapaan, Diyos na makapangyarihan. Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Hindi siya katulad ni Satanas na ang gulo-gulo. Patay dito, patay doon, agawan dito, agawan doon, korupsyon dito, korupsyon doon. Wala nang matiwasay ang buhay kapag nasa pagkakampo na tayo ni Satanas. Kung kaya nga ayaw ko nga dyan kung bakit ako nangangaral, dahil mga kapatid, naaawa ako sa inyo. Naaawa na ako sa inyo kung bakit ipinahayag ko na namang ito, ang pangangaral na ito, upang masaksihan ninyo kung bakit ako nangangaral.
Dahil mga kapatid, kung kaya ako nangangaral, hindi ako nagkakaroon ng problema. Tahimik ang buhay ko. Matiwasay ang buhay ko. Hindi man ako mayaman ng mga literal, ng mga material, ng mga pisikal. Mga kapatid, pinasasalamatan ko na sa Panginoon yan. Bakit? Kasi mga kapatid, isipin nating mabuti. Hindi tayo taga rito sa mundo. Kung bakit naman nag-aagawan kayo dyan? Ano bang feeling nyo? Ang tao hindi ba mamamatay sa mundo? Ha? Hindi ba mamamatay ang tao? Bakit? Anong feeling nyo? Mananatili ba kayo dito sa mundo? Kung mananatili kayo sa mundo, mga kapatid, siguro naman, ganyan nga ang mangyayari sa inyo. Mag-agawan kayo ng mag-agawan ng mga literal. Mag-agawan kayo ng mag-agawan ng mga material. Mag-agawan kayo ng mag-agawan kung ano mayroon kayo sa inyong mga pisikal. Yan ang mangyayari. Bakit? Kasi pinagharian kayo ni Satanas. Ang mundong ito, pinagharian ni Satanas. Andyan na yung sinasabi na ako'y marunong. Andyan na yung nagsasabi ako'y matalino. Andyan na, aminin na niyo kung anong mga ranggo mayroon kayo. Ang tanong ko, hindi ba kayo mamamatay? Ha? Hindi ba kayo mamamatay? Mananatili ba kayo dito sa mundo? Kung mamamatay kayo, ano ang magiging kahantungan ng tao kapag mamatay dito sa mundo? Ano ang kahantungan? Hebreo 9:27, andyan. Ang tao minsan lang mamatay, pagkatapos nito haharap kayong lahat sa hukuman ng Panginoon. Haharap pala tayo sa hukuman ng Panginoon. Bakit kayo nag-aagawan dyan? Ha? Mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga namumuno sa kapamahalaan ng bansang ito, magising na kayo. Nasa pagkaalipin kayo ni Satanas. Presidente ka man, Vice President ka man, or gabinete ka man, senador ka man, congressman ka man, gobernador ka man, mayor ka man, councilor ka man, o anuman ang ranggo mo dito sa mundo. Ang tanong ko, hindi ba kayo mamamatay? Sige, sagutin niyo yung mga tanong ko. Hindi ba kayo mamamatay? Bakit ganun na lang kasidhi ang inyong mga pag-iisip at nauuko lamang sa mundo? Anong sabi ng salita ng Diyos? Mangagtipon kayo ng mga bagay sa sangkalangitan, na dooy walang magnanakaw na kaka-interes doon. Walang kalawang na sisira. Walang anay na nangangat-ngat doon. Walang bukbok na sisira doon. Ano yon? Mga kapatid, ang ibig sabihin noon, ang kayamanan sa sangkalangitan ay ito. Ito mga kapatid, ang kayamanan sa sangkalangitan
Pag naisiksik mo sa isipan mo yan at napuno ang puso mo sa mga bagay sa sangkalangitan ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, na walang iba kundi ang Biblia, peaceful ang buhay. Panatag, kontento, hindi mababalisa. Bakit? Ayaw ng Panginoon yung mga bagay ng mundong ito eh. Kasi pinagharian nga ni Satanas to. Tingnan mo naman ang nangyari sa inyo ngayon. Kayo na mag-obserba mga kapatid. Tingnan nyo ang nagiging resulta sa pamamahala ninyo. Kayo, hindi magkaintindihan dyan. Naalaala ba niyo ang kwento ng salita ng Diyos na naitala sa Torre sa Babylonia, kung paano naguho yun? Sa Torre ng Babylonia. Kung naalaala nyo yung mga kapatid, palagay ko naman siguro, iilan lang to nakakaalam nito eh. Alam mo mga kapatid, ang Torre ng Babylonia, kung bakit gumuho yon, dahil sila doon sa Babylonia na yon, kung bakit gumuho yon, dahil sila doon, hindi magkaintindihan. Ganon din ang nangyari sa ating Pilipinas. Kayo, hindi nagkaintindihan eh. Kung kaya, gumuho ang Babylonia. Dahil sila doon, hindi nagkaintindihan kung anong ibig sabihin ng kanilang mga pinagsasabi. Kayo rin, dahil sa kapamalaan, yun din yun, hindi kayo nagkakaintindihan kung anong ibig sabihin ng kumpas ng batas. At gumawa na lang kayo ng sarili niyong mga haka. Kaya, yun, gusto ba nyo nga magiging Babylonia ang Pilipinas? Guguho? Na hanggang ngayon hindi na lumitaw? Gusto ba nyo yun mga kapatid? O, kung challenge ko kayo, kung hindi niyo gusto na guguho na katulad ng Babylonia ang Pilipinas, saan tayo pupunta? Ha? Saan tayo pupunta? Kay Satanas? O sa Panginoong Hesukristo? Kaya kung si Satanas, yun nga ang nangyari sa Babylonia. Gumuho. Si Satanas ang nag-ano doon eh. Nag-uudyok sa mga kaisipan ng mga tao doon sa Babylonia. Na magpahanggang sa ngayon eh, hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng pagkaguho ng Babylonia. Dahil sa hindi nila pagkaintindihan. Kapwa man lang yun sila tao, isang Babylonia lang sila doon. Pero bakit sila hindi magkaintindihan? Parang ang Pilipinas ganun din eh. Sila na mamahala, maging ang Malacanang, maging ang mga gabinete, maging ang senador, maging ang kongreso, sila hindi magkaintindihan. Anong gusto niyong mangyari? Mga kababayan ko. Anong gusto niyong mangyari? Ang Pilipinas gawin yung parang Babylonia na gumuho? Sige mga kapatid, kung yun ay ipapatuloy ninyo yan, hindi malayong hindi guguho ang Pilipinas. Pag mananatili kayo sa mga sarili ninyong mga haka, na hindi kayo bumabatay dito sa salita ng Diyos. Ha? Anong peace? Anong kapayapaan ang isinisigaw ninyo? Ganon din, hindi magkasundo-sundo eh. Bakit? Sa dami ng grupo eh. Kasi alam mo mga kapatid, yung grupo, yun ang nakapagpagulo. Partido dito, partido doon. Agawan sa kung sino yung hari. Magbabaliktaran, magbabalingbingan. Wala bang solido? Hindi nga malayo nga hindi tuguguho ang Pilipinas mga kapatid kapag ganyan ang inyong mga sitwasyon. Mga kapatid, may pag-asa ang Pilipinas. Ano ang pag-asa? Kapag ang mga namumuno sa bansa natin natuto dito. Natuto dito ha? Ang garantiya, kapag natuto na kayo sa salita ng Panginoon, kontento lang ang buhay. Payapa,
at tahimik at napakagandang lasapin ng Pilipinas habang ang tao namumuhay dito sa loob ng bansang Pilipinas. Bakit? Dahil dito, naghari si Kristo sa buhay natin. Kapag pinagharian tayo ng Panginoong Hesukristo, ang gagawin ng tao, apat, mga kapatid. Una, Panginoong Hesukristo, trabaho, kumain, matulog. Matulog, kumain, trabaho, Panginoong Hesukristo. Sa ganyan, pag ito ginagawa ng sangkatauhan ng bansang Pilipinas, mananatili ang kapayapaan, tahimik ang kalagayan ng mga Pilipino, dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, Siya ay Diyos ng kapayapaan. Diyos na matiwasay ang buhay. Sinong Diyos yun? Panginoong Hesukristo. Pag sa Kanya tayo nakasanda lahat, ay payapa ang buhay. Ang tawag diyan, ang Diyos na ating pinaglilingkuran na walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo, Siya ay Diyos ng kaayusan. Hindi Siya Diyos ng kaguluhan, kundi Siya ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng katahimikan. Hindi katulad ni Satanas. Grabe ang gulo. Kaya nawasak yung turi ni Babylonia. Nawasak. Dahil ang Panginoong Hesukristo nung nakita ang Babylonia na sila-sila ay nagpupuri sa kanilang mga sarili. Ayun, nakita ni Satanas. Guluhin. Nung ginulo, anong nangyari? Ayun, nawasak ang Babylonia. Ang mga nandoon, nagkalat. Kaya kung tawagin yan, ang mga taong iyang mga nagkalat mula doon sa Babylonia hanggang ngayon, apektado sila sa ng kapangyarihan ng Babylonia, nagkalat sila eh. Nung nagkalat, sila hindi nagkaintindihan. Hanggang ngayon sa kapanahonan natin, sila hindi nagkaintindihan. Bakit? Yan ay mga bunga ni Babylonia. Ang tawag diyan, taglay na nila yung, sabi nila paniniwala. Nagkagrupo-grupo na sila, paniniwala. Ang sabi nila sila ang mga universal. Galing yan sa Babylonia, nagkalat. Tingnan mo ang nangyari sa pamamahala dito bansang Pilipinas. Di ba magulo? Ano bang mga grupo yung mga yan? Anong grupo yun? Galing yan doon sa tore ni Babylonia, nagkalat, at magpahanggang ngayon sa ating mga henerasyon, nandoon yun, mga kaisipan na yun na hindi mawala sa kanila yun. Bakit? Nananatili sila doon sa udyok ni Satanas eh. Udyok ni Satanas yung kung bakit nawasak yung Babylonia. Udyok yun. Sila hindi nagkaintindihan. Dahil nakita ng Diyos yan na nasulido sila doon kay Satanas. Kaya ano nangyari? Ayun, nagkagulo. Nagkagulo sila. Gusto ba ngayon mga kapatid, mangyayari ba yan dito rin sa bansa natin? Gusto ba ninyo yun na mangyayari dito sa bansa natin Pilipinas? Naguluhin din? Ayan na nga eh. Nagkagulo na nga eh. Babala to. Pag hindi pa nangyari na gumuho, babala. Ibig sabihin, mahal pa rin tayo ng Panginoong Hesukristo. Paalaala ko to sa inyong mga kapatid, huwag nitong baliwalain kay biblikal ang aking hinahawakan. Mateo 4, 1 hanggang 11. Basahin nyo yan. At sa Job, makikita rin natin sa Job
1 hanggang what chapter, nandoon yung kasaysayan na yon. Para nga hindi tayo malihis. Kaya kung si Satanas ang magti-take over sa atin, talagang malilihis talaga tayo mga kapatid. Maaring mangyayari ni talaga ang pagkaguho sa bansa nating Pilipinas. Ayan na, may mga prediction na nga eh. Hindi pa ba kayo naniniwala sa mga predict ng ganyan? Oh, sila yung mga scientists eh. Ayun na ano nga natin sa balita yan na ang unang guguho, sabi nila pag dumating daw yung the big one, kaya nga hindi na nga pinag-uusapan yan eh. Kasi once na pinag-uusapan yan eh, magpapanik talaga ang mga tao, mamamatay sa takot. Oh, tahimik. O kailan lang tayo maghanda pag nandyan na? Mga kapatid, mas maganda yun na updated tayo sa mga balita, sa mga hula ng mga scientists. Alam na natin na hinulaan na nga ang kamay nila. Scientist mismo ang nagula. Yung mga dalubhasa sa mga bulkano, mga dalubhasa sila. Anong tawag doon? Mga obserbasyon sa mga ilalim ng lupa. Mga kapatid, pahiwatig yun na babala yun na wag nating babaliwalain yan kasi may panahon pa tayo na manumbalik sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang Panginoong Hesukristo, siya lang may akda noon eh. Siyang may control sa mangyayari dito sa earth na to. Sa earth na ating kinatatayuan, earth to eh. Ang mundo yung mga tao. Pero sa lupa, ang tawag diyan earth. Planetang earth. Ang may control noon ay ang Panginoong Hesukristo. Yun ang may control noon. Itong mga nababalitaan natin na mga sumabog ng mga bulkan, hudyat kasi yan eh, babala na ang tao kailangan magbalik sa Panginoong Hesukristo. Iwanan na natin yung mga grupo-grupo na yan. Ang ating Panginoong Hesukristo lumitaw sa mundo. Ang tanong ko, may grupo ba siya? Kailan ba lumitaw ang mga grupo-grupo ng ganyan? Ang tanong ko mga kapatid, nung lumitaw ang ating Panginoon Kristo, anong grupo niya? Sige, sagutin niyo rin ang mga tanong ko. Anong grupo niya? Tapos, magpapanik kayo kung ganito ang aking pangangaral. I-biblical din naman itong aking pangangaral. Dito ako nakabase. Hindi ako naghahaka-haka. Dito ako eh. Kung susuriin ninyo ako, ay di, bubuklatin ko to. Patunay ko sa inyo. Hindi yung puro haka. Kaya walang mangyayari sa buhay ng tao yung puro haka. Guni-guni lang sa isip. Kaya kayo mga universal, kayo ang mga nagpapasimuno nito. Kayo yung mga nagkakalat galing sa Babylonia. Nagkalat kayo eh. Nagkalat kayo. Hanggang sa dumating sa ganitong henerasyon natin. Ang tawag sa inyo ay mga pagano. Pagano. Hindi nyo naintindihan kung anong ibig sabihin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo na itala sa Biblia. Hindi niyo to naintindihan eh. Kung naintindihan niyo dito, di payapa na sana ang bansang Pilipinas. Dahil ang sabi niyo eh, kayo yung naghari sa buong mundo eh. Bakit nagkakaroon ng hindi pagkasundo-sundo ang mga bansa laban sa bansa? Bakit ang Matthew 24 ay nandyan, nakahula? 1 chapter. Tapos, magre-react kayo sa mga pangangaral ko? Oy, mga kababayan ko, ano man ang mga profesyon ninyo, ang inyong mga katalinuhan dito lang yan sa mundo. Dito sa mundo. Anong sabi ng Biblia? Sa unang Korinto. Sa unang Korinto, anong sabi? Nandoon yung tinatanong ng Panginoon, nasana ba ang mga matatalino? Kung talagang biblical kayo mga kababayan, yung mga mahilig sa Biblia, masdan ninyo ang sinasabi ng unang Korinto. Ang tanong ng Panginoon, nasana ba ang mga matatalino? Pwede, basahin natin mga kapatid. Baka naman sabihin naman ninyo
Gawa-gawa ko lang to eh. Eh di basahin natin. Wala namang problema eh. Basahin ko. Oh. Para nga hindi tayo malihis. Ito, babasahin ko to. Sa unang Korinto, ito. Sabi ng unang Korinto 19, sabi niya, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Ano, mga kapatid? Ito, nakasulat to eh. Kayo mga marurunong kayo. Ikaw, universal, marunong ka. Hinahanap ka ng Panginoon. Ito, sabi ng Panginoon, iwawalat yung inyong mga karunungan. Sino ka nga nagmamarunong ka? Kaninong karunungan yung taglay niyo? Sa Panginoong Hesukristo ba yan? Ito ang sabi ng Panginoong Hesukristo, sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Sige, garantihan ko kayo, kung marunong kayo, paano nyo to dipinsahan tong salitang ito? Pagkatapos, ay sinabi pa ng Panginoon na ang sabi niya to na ang sabi niya, iwawalat niya yung karunungan. At isasawala ko, sa 19 pa rin ito mga kapatid at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Sige nga, taas kayo. Sino yung mabait sa inyo lahat? Yung pinakamabait. Yung namumuno diyan sa Universal. Yung namumuno sa mga grupo. Ang sabi nyo, mabait kayo. Banggain nyo tong salitang ito. Nandito sa 19 ng unang Korinto verse 9. Banggain nyo to. Kayo nagpapanggap kayong mabait. Pero anong nangyari sa ating kapamalaan ngayon? Sabi nyo mabait kayo, makatao kayo, at matalino kayo, at marunong kayo. Ito na. Banggain nyo to. Anong garantiya niyo dito sa salitang ito? Biblia to. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng mga marurunong. Iwawalat niya. At kung sabihin mo mabait ka, ito naman ang sasabihin ng Panginoon sa inyo. At isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Sige nga, taas ang kamay kung sinong mabait sa inyo. Yung sabi natin, makatao, hindi pinabayaan ang mga mahihirap. Ang sabi nila mahal nila ang mga mamamayan. Tingnan natin ang kabaitan dito. Kasi pag mahal niyo ang mga mahihirap dito sa bansang Pilipinas, ibig sabihin, mabait kayo. Pero ano nangyari? Bakit nagtataasan ang mga bilihin ng mga mahihirap? Sige nga mga kapatid, magdesisyon nga kayo. Panahon na, ito na ang time na magdesisyon tayo. Saan ba tayo? Kay Satanas, na si Satanas unang ginuho niya yung turi ng Babylonia. At nung naguho na ang turi ng Babylonia, kumalat sa buong mundo yun. At magpahanggang ngayon sa ating henerasyon, nandyan nagkalat sila. At siging pandaraya, nagpapakunwari, siging pakunwari. Ang resulta sa pakunwari nila ay, ano nangyari? Magulo. Ngayon, isang hudyat ito. Hudyat na ito mga kapatid, kung kaya hindi kayo nagkakaintindihan sa kapamahalaan dahil binulabog ang inyong mga kukuti ni Satanas. Binulabog Noong binulabog ang inyong mga isip, kung ano-ano lang maisip nyo, dahil si Satanas nga, hindi siya nagmamahal sa mga tao, kundi wasakin niya Ano mangyayari? Diba? Kayo nagsisikmatan.
Kayo nagbabanghagan. Kayo banta dito, banta doon. At kung ano-ano pa. Ha? Ganyan ba ang layunin sa tunay na mga Panginoong Hesukristo? Ang Panginoong Hesukristo lumitaw sa mundo upang ilathala niya ang pag-ibig. Ilathala niya yung pag-ibig. Katatapos na nga lang yung selebrasyon noong kamakailan lang yung sineselebrate pa nga ninyo yan na ipinanganak si Jesus Christ Hindi ba ninyo naintindihan yan mga kapatid? Tingnan mo ang nangyari. Habang parating ang inyong selebrasyon, hindi natatapos ang kongreso kaaral at kung ano ang isasampa nila kay Sara Duterte. Bakit? Ganyan ang diablo humahanap ng butas. Para kayong leon ba? Umuungal, naghanap ng masisila. Yan, doon niya sa unang Pedro. Sa 2 Pedro ba yun? Na ang isang leon humahanap ng masisila. Humahanap ng paraan para doon niya dakmain. Ha? Doon niya dakmain. Katulad ni Inday Sara Duterte, napilit niyong dakmain sa pamamagitan ng impeachment. Bakit? Ano ba yan si Inday Sara? Tao yan Ikaw, nga nagpupursige na i-impeach niyo si Inday Sara. Ano ba kayo? Di ba tao rin naman kayo? Ha? Kaya lang, mga halimaw ang kukutin nyo. Ano? Bakit halimaw? Pilit niyong dakmain si Inday Sara para kayong leon. Dami na nga mga ibinibinyag sa inyo Buaya. Ngayon ako naman leon. Nandito naman sa Biblia yan gusto mo basahin natin mga kapatid? Di basahin natin. Baka sabihin nyo nagsasalita lang ako ng aking sariling haka na ang sabi ko para kan leon nga naghahanap ng masisila, ungal ng ungal. Ha? Naghahanap ng masisila. Tika mga kapatid sandali lang. Hanap ng masisila. Parang leon. Babasahin ko to mga kapatid para nga genuine ba? Naghahanap ng masisila. Pagkatapos umuungal. Mga kapatid, ito ang aking mga pangangaral. Pag hinahanap mo mga kapatid, di na tuloy makikita. Bakit? Kasi mga kapatid, biglaan lang tong mag-plus sa isip ko. Pero, i-research ko to, mga kapatid. Pero, nandito sa unang Pedro, o kaya sa 2 Pedro, nandito lang yun naghanap ng masisila Pero, mga kapatid, i-research ko to. Sa susunod na episode ko, kung hindi ko man ito makikita, sa susunod na episode ko, ipahayag ko to na parang leon na naghahanap ng masisila. Kaya, huwag kayo mag-alala mga kapatid, kumpleto tayo at
kailangan natin maipahayag ang salita ng Panginoon dahil biglaan to mga kapatid na nagpla sa isip ko parang leon na umuungal, naghahanap ng masisila. Ngayon, ano nangyayari? Anong tawag doon? Katulad ng leon, ang tawag doon, ang mga kaisipan ng ganun, mga halimaw yun Halimaw. Kaya sa atin mga kapatid, dahil yamang tayo ay pinagharian ni Hesukristo, dapat mga kapatid, magpakahinahon tayo sa tulong at gabay ng Panginoong Hesukristo. Kapag ang bansang ito ay pinagharian na ng ating Panginoong Hesukristo, matiwasay at iingatan natin yan na hindi tayo masadlak sa laman. Bakit masadlak tayo sa laman? Dahil pag nasadlak tayo sa laman, ay ang mangyayari, ganito naman ang mangyayari sa buhay natin. Ganito ang mangyayari sa buhay natin kapag nasadlak tayo sa laman. Galatians 5:19 hanggang 21. Kapag nasa presensya tayo at pagkakampon tayo ni Satanas, ang mangyayari sa bansa natin ay ganito. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito mga kapatid, masdan nyo to At hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Ayan mga kapatid, pakikiapid. Karumihan. Kalibugan. Pagsambas sa mga Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga panibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkabahabahagi, mga hiduang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinapaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalala noong una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng langit. Yun mga kapatid, hindi magmamana ng kaharian ng langit yung mga nagsisigawa nito. Tanong ko mga kapatid, lahat tayo dito sa Pilipinas, tanong ko to sa inyo, lahat ng buong mundo, kasali nito buong mundo na to ito ang tanong ko. Una, dahil nahayag na nga ito sa laman, tayo mga tao, nahayag na to sa atin. Ito ay programa ni Satanas. Programa niya to Hindi tayo magkakailan nito, hindi tayo makakaiwas nito. Tumbok to sa atin. Ito, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa makatuwid ay ang mga ito. Pakikiapid. Wala ba to sa inyo? Kung wala to sa inyo, parang hindi ka tao. Hindi ka tao pagka wala ka nito. Karumihan. Itong karumihan. Wala ka nito? Tao ka Kalibugan. Wala ka nito? Posible. Kalibugan? Wala ka nito? Kaya nga marami mga nagkakasala nga diyan sa mga universal na ang doktrina nila hindi mag-asawa Nagkasala sila. Nakita ng Panginoong Hesukristo yung ginagawa nila Kung kaya nalikha ang
Galatians 5, 90 pa 21. Dahil nakikita kasi ng mga ng Panginoon ng mga ginagawa ng tao sa kasalukuyan ay puro pakunwari. Na ang sabi nila ay mabait, ang sabi nila ay matuwid. Na hindi naman sila nangangapak kapwa tao. Yan ang kalimitan laging ginagawa ng sinasalita ng mga tao. Nang hindi nila naintindihan kung anong ibig sabihin ng mga pinagsasabi nila. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, hindi ba niyo ito ginagawa? No. Maniwala ako sa inyo. Ginagawa niyo to. Kailan niyo to ginawa? Katatapos lang kaya ng January 9. Tapos sasabihin niyo, hindi niyo to ginagawa. Nandito nakasulat Nakasulat to. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Itong pangkukulang. Na kung liliwanagin natin sa salitang Bisaya pambabarang. Sa Tagalog, pangkukulam. Hindi ba niyo ito ginagawa? Sa mga tao to Sa mga gawa ng laman. Kasi yung laman mga kapatid, mga tao nga yan pagkatapos, pagtatalo. Hindi ba niyo ito ginagawa, itong pagtatalo, yung debate? Kalimitan ko to nakikita sa mga grupo-grupo, nagdideba-debate sila Tapos hawak ang Biblia. Tapos kalimitan ko rin to nakikita sa Kongreso. Sila nagdidebate. Na magpahanggang sa ngayon, hindi natapos ang ilang kadidiba-debate. Hindi natapos, kaya magulo ang kapamalaan na ito. Walang nagawa ng mga batas para mapakinabangan ng mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Yun ang kahulugan nito ng pagtatalo-talo. Pagdiba-debate. Mga panibugho. Mga pagsisilos. Di ba nyo alam yan? Silos dito, silos doon. Lalaki at babae, silos ng silos. Nandito Anong gagawin natin dito? Anong garantiya ninyo dito? Kung wala kayo nito, anong tawag sa inyo? Halimaw? Hayop? O ano? Hindi to kayang gawin ng mga ang nakakaintindi nito mga tao. Mga tao nakakaintindi nito. Mga panibugho. Ngayon, hindi ba nito nagagawa? Ginagawa ninyo to Bakit naisulat to sa Biblia? Dahil ginagawa nga ng tao yan. Kasi ang salitang ito na naitala sa Biblia, babala to babala. Pero paano kayo makaka-escape po nito? Nagawa nyo na nga to Panibugho. Tapos, mga pagkakaalitan. Yung pagkagalit. Si Sara Duterte, wala namang ginagawa yan na masama sa inyo Nag-iisa lang si Sara Duterte, pinagtutulong-tulungan ninyo? Ano ba ang tawag sa inyo? Aso? Mga aso kayo? Tingnan mo yung ugali ng aso, tumawa yan. Pag tumawa, lumabas ang ngipin. Pero masdan mo, ang tawa ng asong yan, galit na pala. Yun ang mga ugali ninyo. Ako nagpapahiwatig. Dahil ayaw ng Panginoon na magkakaalitan tayo dito sa mundo. Ayaw ng Panginoon. Kung kaya nga ang Panginoong Hesukristo nagpunta dito sa mundo, iniwanan niya ang trono sa langit dahil dumating na sa sukdulan sa kalooban ng kaharian niya doon sa langit
ang kasamaan na nangyari sa sangkatauhan dito sa mundo. Kung kaya lumitaw ang ating Panginoong Hesukristo upang kanyang dalhin ang tao sa pamamagitan ng pag-ibig. Na ang sabi niya sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak, upang ang sinuman sa kanya sumasampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggang. O, mga kapatid, yun ang pag-ibig ni Hesukristo sa atin. Pero, apektado ba kayo sa pag-ibig na yan? Naapektuhan ba kayo? Wala eh. Parang tubig na pag binato mo, tumilamsik. Tapos maya-maya, wala na. Peaceful na naman. Oh, balik na naman siya sa mga masasama. Parang ganun ang ugali ng tao, Napakapangit, Pagkay Satanas kasi, mga kapatid, pangit talaga yan. Kung kaya ako nangangaral sa salita ng Diyos, kasi, mga kapatid, karanasan ko nga to, na ako mismo nagpadisiplina sa salita ng Panginoon. Ako mismo nagtatadlay ng kapayapaan. Kaya isinishare ko nga to sa inyo Para lahat tayong mga tao mabuksan ang ating pag-iisip para na hindi na tayo magiging magulo. Kasi pinagharian nga tayo ni Satanas Oh, ano pa? Pagkakalitan, mga pagkakampi-kampi. Itong pagkakampi-kampi, naintindihan nyo ba ito, mga kapatid? Ang isa, naghanap ng isa para maging dalawa. Tapos, nandyan ang dalawa, naghanap ulit ng dalawa, naging 4 na. Ang tawag diyan, mga kapatid, mga pagkakampi-kampi. Para pagtulong-tulungan ninyo si Inday Sara. Pinagtutulong-tulungan ninyo Mabuti ba? O kaya nakikita ko nga itong mga ito, walang laman ng utak. Bakit ko nasabi walang laman ng utak? Kasi hindi nila naintindihan ang mga salita nila na binibigkas nila. Hanggang diyan sa kongreso hindi nila maintindihan. Kaya kung naintindihan sana nila, di sana hindi nila pagkaisahan si Inday Sara. Ha? Hindi niya pagkaisahan Bakit? Naintindihan ang salita O tingnan mo ang nangyari sa panahon natin ngayon. Di ba nalusaw? Kasi kayo, sala sa init, sala sa lamig. Anong ibig ko sabihin doon? Kung talagang gusto ninyo nga ma-impeach si Inday Sara, didesin sana noong 2022 pa lang, nagsimula na kayo. Ibang kung kailan patapos na at sasapit na ang midterm election, saka kayo nag-uuminit na i-impeach sila si Inday Sara. Kung hindi ba naman kayo sala sa lamig, sala sa init, noon malamig kayo, bakit bigla kayong uminit nitong bago pumasok ang Kapaskuhan hanggang New Year? Hindi ba nyo naisip na mag-midterm election? Tingnan mo. Ilan ba yung nag-file ng impeachment? Ilan ba? Di ba 3 lang? Ang 4 yata hindi na nakarating yung pang-4. Oh. Pero alinsunod sa ating kasaysayan, mga kapatid, hindi na uulitin, isang beses lang sa isang taon. Hindi na mangyayari ulit ang impeachment. Isang beses lang. Kaya sinamantala niyo na hanggang 1, 2, 3 at may pang-4 pa. Pero bakit hindi nagpapatuloy? O ngayon, nagigising na kayo. Dahil mag-midterm election pala. Kaya ang tawag ko dyan, sala sa init, sala sa lamig. Bakit? Wala nalusaw Inaabangan ko na nga kung totoo nga talaga yung inyong
Pinaglalaban diyan sa Kongreso eh. Eh bakit kanya-kanya na kayo nagbabaliktaran ngayon? Kaya yun ang kahulugan nitong pagkakampi-kampi. Nagkakampi-kampi kayong lahat para pagkaisahan nyo si Inday Sara. Pero dahil ginawa nyo na yan, hintayin ninyo ang kapalit. Kung nadurusa si Inday Sara sa inyong mga kagagawan, na hindi nyo binibigyan ng budget ang BP, ang opisina ng Vice President na walang iba kundi si Inday Sara, pagdudusahan din ninyo yan. Kasi widir-widir nga eh. O ngayon, nagbabaliktaran na kayo. Kahit anong pambaliktad ang gagawin ninyo, basang-basa na namin yan nga kaming mga mamamayan ng bansang Pilipinas. Ay nakita nyo naman yung rally ng INC. Tapos sasabihin nyo, tatapatan niyo. Kung hindi ba naman kayo, naku mga kapatid, ang yayabang talaga ninyo. Puno kayo ng kayabangan, mga kahambugan, matigas ang ulo, mga lilo, mga palibintangin pa. Oh. Eh di basahin natin mga kapatid. Baka sasabihin naman nyo yung Leon, i-research ko pa yun ha. I-research ko yun kay biglang nag-plus sa isip ko yun eh. Pero huwag kayong mag-alala kay aking sa susunod na content ko, doon ko yun isisingit. Yung Leon ha. Dito muna tayo sa mga matitigas ulo, mga palalo, mga palabintangin, mga hambugero. Ha? Dito. Babasahin ko to dito sa 2 Timoteo. Unang ito mga kapatid. Sa 2 Timoteo 3 verse 1 hanggang 5. Ito, babasahin ko itong mga kapatid kung ano yung mga nangyayari sa inyo dyan sa kapamalaan. Ito ha. Datapwat, alamin mo ito. Nasa huling mga araw ay darating ang mga panahon na mapanganib. O ito na ha, babala to, pero dumating na eh. Hindi na to maging babala kasi dumating na nga eh. Sapagkat ang mga tao'y maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayabang. Mapagmamalaki. Mapagtunghayaw. Mga mapagmamalaki. Mga mapagmalaki. Mga mapagtungayaw. Mga masuwayin sa mga magulang. Mga walang turing. Mga walang kabanalan. Walang katutubong pag-ibig. Mga walang paglulubag. Mga palabintangin. Mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis, hindi mga maibigin sa mabuti. Kita mo? Sa 4, mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Maibigin sa Diyos kaysa maibigin sa Diyos. Ang tanong ko, umiibig ba kayo sa ating Panginoong Hesukristo? Kahit kailan mga kapatid, nung pinagmamasdan ko ang inyong mga kapamalaan,
Ni kailan hindi nyo na kailan na nababanggit ninyo ang Panginoong Hesukristo sa inyong pag-uusap diyan sa Kongreso? Ha? Wala. Ibig sabihin, kayo na yung hari sa inyong mga sarili. Hari kayo. Nakalimutan na nyo ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Diyos ng mga Diyos. Nakalimutan ninyo, kaya yun ang nangyari sa inyong panahon ngayon dyan, sa Kongreso. Pinagkakaisahan nyo si Inday Sara. Pinagkakaisahan nyo. Ano yung resulta? O, tingnan mo, nagbabaliktaran na kayo dyan. Maganda ba? Pagkatapos na pagwiwikaan ninyo yung isang tao nga, di bali sana kung lalaki, babae pa na pinagtutulong-tulungan ninyo dyan. Ano, nagtagumpay ba kayo? Hindi kayo nagtatagumpay dahil masama ang inyong mga hangarin. Kampon kasi kayo ni Diablo eh. Kampon kayo ni Satanas. Kaya hindi kayo nagtagumpay dahil masama ang inyong mga budhe. Pinagtutulong-tulungan ninyo si Inday Sara na ang ginagawa ni Inday Sara puro kabutihan para sa mamamayan ng bansang Pilipinas, para maabot niya yung mga naghihirap na mga mamamayan na halos hindi na makabili ng pagkain dahil sa mahal ng mga bilihin. Ano pa? Kaya yun ang kabangisan ninyo. Kaya nakasulat mga mabangis. Mantakin mo mga nasa Kongreso, mga mababangis. Pagkatapos magbabasa ka pa ng Bible mode. Bible mode. Hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. Ang lingkod ng Panginoong Hesukristo, hindi yan sumasali sa mga kagagawa ng mundo. Lalo na kung alam mo ang kapangyarihan ni Satanas, kung alam mo, hindi ka sasali dyan eh. Mamumukod ka eh. Pero bakit nandyan ka? Tapos huhusgahan mo si Inday Sara, ngayon ikaw unang-unang magbaliktad. Kung hindi ka ba naman kung talagang makadiyos ka, aba, manahimik ka sa church mo. Mangangaral ka doon sa iyong mga membro. Hindi yung babasahan mo yung mga nasa Kongreso, Bible mode. Pagkatapos ganyan ang mga inimbestigahan ninyo, ayaw nyong pagsalitain. Kaya pag nagsalita, i-contempt nyo. Maganda ba? Napakapangit na ugali. Kaya kayo yung mga gumagawa ng ikaguguho sa bansa nating Pilipinas na gagawin ninyo ng turi ni Babel. Turi ni Babilonia. Nagumuho ang turi ni Babilonia. Nagkalat ang mga tao sa buong sanlibutan. Nung nagkalat, ito na ang nangyayari sa ating bansa. Namumuno na sa Kongreso, namumuno na sa Malacanang. Hindi sila hindi magkaintindihan. Mabuti na lang at may mga ilan-ilan diyan sa Senado, sa Kongreso, may mga ilan diyan na may prinsipyo talaga na ipinaglalaban nila na hindi mangyayari naguguho ang bansa nating Pilipinas na katulad doon nangyari sa turi ni Babel, ng Babilonia. Mabuti na lang at may mga paninindigan ang ilan dyan sa mga senador. At dito sa Kongreso mayroon din. At salamat sa inyo dyan na mga congressman na hindi pumirma for impeachment of Inday Sara Duterte. Salamat sa inyo. Mabuti nagising kayo. Kaya kung hindi, mga kababayan ko, tapos na ang maliligayang araw ng Pilipinas. Magiging katulad ito ang Pilipinas sa turi ng Babilonia. Sana pupulutin ang mga mamayan ng Republika ng Pilipinas kung mangyari yon. Mabuti na lang
at may mga mabubuti pang natira. Salamat sa ating Panginoong Hesukristo. Salamat po, Panginoong Hesukristo, na hindi mo pinahintulot na mangyari na guguho ang bansang Pilipinas pamamagitan ng mga kagagawan, mga namamahala sa bansa natin sa kasalukuyan. Salamat sa Diyos na mayroon pang mga senador na mabubuti. Dito sa Kongreso, mayroon din mga mabubuti. Salamat sa inyo na mga congressman na hindi kayo pumirma for impeachment of Inday Sara Duterte. Salamat sa inyo. Ang Panginoon suma sa inyo. Pinagayran kayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon si Kristo upang hindi mapahamak ang bansa nating Pilipinas. Kaya kung manaig ang kasamaan at ma-impeach si Inday Sara, tapos na ang maliligayang araw ng Pilipinas. Ngunit hindi pa pala pinayagan ng Panginoong Hesukristo na mangyari yan. At ipinakikita ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kapangyarihan na mayroon pa rin kabutihan na tatayo sa gitna natin sa bansa nating Pilipinas. Na ang kabutihang iyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesukristo, sa pagligtas mo sa bansang Pilipinas. Salamat, Panginoong Hesukristo, na si Inday Sara hindi na-impeach at nalusaw. Pero, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang nakakatalos sa mga damdamin at kaisipan ng mga namumuno sa bansa namin. Pero hindi sila nagtagumpay. Katulad nung ginawa ni Satanas sa iyo, Panginoong Hesukristo, na hindi rin siya nagtagumpay sa iyo, Panginoong Hesukristo. Di ba? Sa Mateo 4:11, nandyan hindi siya nagtagumpay. Kaya yung mga nasa kapamalaan, Malacanang, mga gabinete, Senado, dito sa Kongreso, sila hindi nagtagumpay. Kasi, pag masama ang budhi mo, kampon ka ni Satanas. Hindi papayag ang Panginoong Hesukristo na wasakin ang bansang Pilipinas pamamagitan ng mga masasama. Hindi papayag. Kaya nananatili siya na mabuti ang kanyang layunin at pagharian pa rin niya ang bansang Pilipinas, kabutihan niya sa pamamagitan ng pag-ibig ng kapwa-tao. Na ang sabi niya ay Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan. Sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay maniniwala ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkaroon ng kapayapaan na walang hanggan. Magkaroon ng kasaganahan na walang hanggan. Magkaroon ng katahimikan na walang hanggan. At magkaroon ng matiwasay na buhay ang mamamayan ng Republika ng Pilipinas dahil si Hesukristo ang naghari. Salamat sa inyo, mga kababayan ko. Nawa ang mga mensahe ko ngayon ay ito'y magsilbing daan sa inyo na mga namumuno sa bansa ngayon sa kasalukuyan na hindi dapat ninyo yan gawin dahil kung paano nawasak ang turi ng Babylonia. Kung hindi kayo magkakasundo-sundo dito sa bansang ito, mangyayari din na wawasakin din ang bansa ng Pilipinas, katulad din ng nangyari sa turi ni Babylonia. Kaya maraming salamat, Panginoong Hesukristo, sa tagumpay. Nga hindi nagtagumpay ang masamang layunin ng mga kalaban, Inday Sara, sapagkat sila'y kampo ni Satanas at ikaw, Inday Sara, nasa mabuti ka. Pinagharian ka ng ating Panginoong Hesukristo. Ikaw yun ang itatayo at ikaw yun ang nakikita ng Panginoong Hesukristo na maghari sa bansang Pilipinas. Pinangunahan mo, Panginoong Hesukristo, at paupuin mo si Inday Sara sa kapamalan upang aming makamtan ng mga mahihirap ang kasaganahan ng buhay. Murang bilihin, murang bigas,
Mura na lahat ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Mura lahat. Salamat, Panginoon. Kaya ang lahat na ito ay aking ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang papuri pa sa salamat. Dahil ang pangangaral kong ito, aking ilathala sa buong sanlibutan, na hindi papayag ang Panginoong Hesukristo na maghari ang mga masasamang budhi dito sa sangbayanang bansang Pilipinas. Mga kapatid, hanggang dito na lamang. Ben Ruben Channel TV. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid. Pwede kung ayaw niyong manood, o di, huwag niyong panoorin. Ganyan naman kayo eh. Pag nakikita na ninyo na ganito ang aking pangangaral, kayo mga nandyan na nagkukontrol sa ano ko, sa video kong ito, kayo tao rin kayo. Huwag niyong sabihin na hindi kayo mamamatay. Mamamatay tayong lahat dito sa mundo eh. Pero ipakita ninyo sa Panginoong Hesukristo na kung paano inaaruga ninyo yung mga nangangaral sa kanyang salita. Kasi ang salita ng Panginoong Hesukristo ay ito'y nagbibigay ng kapayapaan sa mundo, kapanatagan ng buhay upang maging successful ang mga mamamayan ng Republika ng Pilipinas. Dahil bukas kayo. Kayong mga nasa sa namamahala sa video kong ito, upang ilathala niyo to, i-share niyo to, kayo ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng pagkawasak ang mundo. Dahil kayo, binubuksan niyo ang kaharian ng langit. Binubuksan niyo. Kailan niyo binubuksan? Inilalathala niyo, isineshare niyo to sa mga ibang mga pangangailangan. Share. Like. Kung mayroong ganun, at may mga subscriber, hindi ninyo to ginagawa sa akin eh. Hindi yan ninyo ginagawa sa akin. Ginagawa nyo yan dahil nararamdaman nyo ang pag-ibig ni Hesukristo na sa inyo. Huwag kayong maging makasarili. Salita ng Panginoon ito kailangan ilathala sa buong mundo. Huwag niyo itong ilihim. Kaya pag once na ilihim nito, nako mga kababayan ko, kasama pa rin tayo sa pagkawasak katulad ng turi ng Babylonia. Mawawasak din tayo eh. Gusto nyo ba yon? Hindi kayo papayag noon, kaya i-share. Like. Subscribe. Sige, subscribe. Notification bell, huwag niyong kalilimutan yan. Yan ang tanging hiling ko sa inyo, mga namumuno sa pag-up